Hello po! Kamusta po muli mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, komentuhan po natin. Medyo ito po, mabigat po ito na paratang muli po sa First Family mga katambay, lalo po sa ating presidente. Ngayon po, kung natatandaan po natin yung pasabog po ni Maharlika noong mga nakaraang araw o linggo na meron po siyang pinakita na parang warrant na galing sa PIDEA. At meron po doon na nakapirma kung sino po yung nag-release o siya po yung agent na may hawak po nung mga time na yon ng kaso ng raid. Dapat na ginawa nila ay si Bongbong Marcos daw po, di umano, at si Maricel Soriano ang involved mga katambay. At pinatunayan po nila di umano na sumisinghot po ang Pangulo at kasama pa ang artista na si Marcel Soriano. Ito po, pakinggan po natin ang interview po ni Maharlika kay dating Chief PIDEA po na si Morales, si Sir Morales po. Ito po, pakinggan na po natin at komentuhan po natin mga katambay. Kailangan malaman ng buong mundo kung talagang AI-generated ang ipinakita nating dokumento na si Marcos Jr. ay naging sangkot sa pagsisinghot ng ipinagbabawal na gamot o ipinagbabawal na pulburon. We're just gonna use that word. Alright? So, ito na po siya. Ang dating PIDEA agent, Mr. Jonathan A. Morales. Ayun, sir. Magandang gabi po dyan sa Pilipinas at maraming salamat po sa inyong pagpaunlak sa akin at sa kaibigan ko nga nag-connect sa inyo. Thank you so much po at pinagbigyan nyo ito. Bago ang lahat, kayo po ba si Jonathan Morales? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si dating PIDEA agent, Jonathan Morales. Okay. Sir, gusto ko lang i-identify nyo itong pirma ninyo sa dokumentong hawak ko. Kung nakikita po niya, yan po ba ay pirma nyo, Mr. Jonathan? Opo, pangalan ko po yan at pirma ko. Okay. So bago nyo po sagutin itong mga dokumentong ito, for sure excited ang mga Pilipino, nakilalanin muna kayo. Kayo po ay dating PIDEA agent. Kailan po kayo nagsimulang magtrabaho sa PIDEA or kung dati ba kayong pulis? Pakibigyan mo niyo po kami ng background ninyo, sir. Dati po akong pulis at ako ay na-recruit sa Philippine Drug Enforcement Agency ni dating PIDEA Director General Junicio Santiago noong 2009. Okay, 2009. So nagsimula kayo sa PIDEA 2009. Okay. Hanggang kailan po kayo? 2009, kasi I believe wala na po kayo sa PIDEA ngayon, di ba? Ilang taon po kayo nagsilbi sa PIDEA? Bali, humigit kumulang sa 5 taon. 5 taon. Anong year? So 2009, 10, 11? 2013 po ako nawala sa PIDEA. Bali, napag-initan po ako doon. 2013 kayo nawala sa PIDEA. So 2013 napag-initan kayo. Isulat ko lang po muna, mamaya na natin i-discuss kung bakit kayo napag-initan, ano? Gusto ko po kayo munang kilalanin. Okay? So before po ba kayo sa PIDEA, saan po kayo galing na sektor ng private practice? Saan po kayo dati galing? Bali, investigador po ako sa PNP noong araw. Nung ma-recruit ako sa PIDEA, gawa ng nagkaroon ng vacuum nung panahon na nire-recall yung mga ibang law enforcement units sa PIDEA noon. Kaya isa ako doon sa na-recruit ni Gerald Santiago para maging ahente doon sa PIDEA nga. So, nung nasa PIDEA po kayo, ano yung pinaka-assignment ninyo? Ano yung pinagkakabalan nyo during your 4 years o 5 years? Opo. Bali,
naging ano po ako, no? Naging operatiba, naging team leader, at naging hepe ng investigation ng Intelligence and Investigation Service. Okay. So, kanina po sinabi nyo na pag-initan kayo noong 2013. Paano po yung napag-initan kayo, sir? Ito po yung mga, paumanhin po. Kasi kung mamarapatin po ninyo, ay meron po kasing darating na Senate investigation at siguro yung doon ko na lang po sasagutin Okay. yon. Ngayon, Okay. doon sa mga iba itatanong. Yan po mga katambay, isingitan lang po natin. Tama po yung sinasabi ni dating Chief Morales po eh. Talagang nung mga panahon po yun, una-una talamak po ang droga, di po ba? Hanggang sa panahon ni Pinoy, di po ba mga katambay? Ito pong sinasabi din ni Maharlika, komentuhan lang po natin sandali at bago po natin pagpatuloy. Magaling po at ayos na ayos po yung mga interview ni Maharlika dito sa dating Chief Morales. Kasi detalyado po at talagang pinaikita po ni Maharlika mga katambay kung sino po talaga itong dating PDEA Chief na si Sir Morales. At maganda po yung pagkakatanong na ginagawa ni Maharlika. At least naliliwanagan po tayo po mga nakikinig at nanonood po sa mga ginagawa pong mga investigasyon ni Maharlika. At isingit lang din po natin, ito po pala nasa Senado na rin po mga katambay. At palagay ko tamang venue rin po yan dahil iimbestigahan ng Senado muna kung talagang credible lahat ng sinasabi rin maliban dito sa interview ni Maharlika, di po ba? Kailangan din pong ang humawak nito sa palagay ko, mas maganda po hawakan po ito ni Senador Bato. Dahil si Senador Bato po mas maalam po sa mga bagay na katulad nito, sa mga operation, lalo sa pagiging isang pulis at general, di po ba? Ito po, pagpatuloy po natin muli ang interview po ni Maharlika. Baka, pwede ko pong sagutin. Okay. Marapatin po ninyo. Okay, sir. Okay, naintindihan ko po. Sige, didiretso na po ako, sir, sa aking tanong. So, gusto ko lang po i-identify po ninyo itong mga dokumentong ipapakita ko sa inyo. Familiar po ba kayo dito sa dokumento na ito? Opo, yan po yung pre-operation report na isa sa mga tawag dito. Alam na nung PDEA Manual of Operation bago magsagawa ng kahit anong anti-illegal drugs operation. Okay. So ito po ay dated March 10. Alright? Familiar po ba kayo dito sa mga dokumentong ito? Yan po yung yung cover letter doon sa ginawa kong pre-ops at saka yung authority to operate para po doon sa aking boss. Okay. So, ito po, sir. Familiar kayo dito? Kasi may pirma Yan niyo. po yung authority to operate. Nakalagay po dyan yung yung mga vehicles na gagamitin para doon sa operation. Okay. At saka So, yung duration ng operation. So, sir, sa makatuwid, ito pong mga dokumentong itong hawak ko ngayon na ipinakita sa inyo na may pirma nyo, hindi po siya AI. Ano po ang ibig nyo sabihin doon sa AI? Artificial Kasi Intelligence. Hindi ho ako Generated pamilyar doon sa mga ganong okay. Okay, sir. So, kasi po, nung inilabas ko po itong mga dokumentong ito sa aking Facebook account, dahil ako po ay nabigyan nito ng mga random, ang tawag ko nga po, puting aso, informante, na sinasabi na si Marcos Jr. ay muntik ng ma-raid noong panahon na ito, noong 2012, noong 2012. Pero nung inilabas ko po ang dokumentong yon, ay sinabi ng PDEA chief na si Lazo na ito daw po ay AI generated or fake or gawa-gawa lang using the new technology.
Ibig nyo bang sabihin yung AI generated, computer generated? Yes, computer generated, not original, peke, gawa-gawa ni Maharlika. Ito po ba, Hindi ginawa po. ko ba sa tingin niya? Hindi po. Sa pagkakatanda ko nga po, ako po yan. Kaya lang, meron ho kasi akong dyan sa mga dokumento na nauna nyo nang naipresenta doon sa publiko. Kasi po, meron tayong tinatawag na yung revelation of secret. Kaya ako sumulat doon sa Philippine Drug Enforcement Agency at sinulatan ko si Director General Moro Lasso patungkol po doon sa declassification ng mga classified information na naandyan sa mga dokumento na yan. Ito Yes, pong, sir. yan pong mga dokumento nyo niya, pagpaumanhin po ninyo, yan po hindi po para sa sa publiko. Yan po dapat nasa pag-iingat ng gobyerno, lalo na doon sa intelligence unit kung saan po dapat nandun yan. Yun Okay. po, ganun po yun. Kaya nga, sumulat po ako para papanagutin yung mga taong nasa likod ng pagpapakalat dyan at para na rin po maiwasan, maulit yung mga ganyang kahalintulad na Ngayon po, dahil nga ganun yung kagrabe, yung nailabas, yung na yan, Ngayon, Singit lang po natin. Naliwanagan po tayo yung mga katambay. Dito po sa pahayag ng dating Chief Morales. Ito po pala talaga ay secret. Secret po itong mga files na ito na dapat hindi lumalabas sa publiko. Ito po ay copy na talagang sikreto lang, na talagang hahawakan lang po ng office ng PIDEA, mga katambay. Pero nagtaka rin po ang dating Chief General, mga katambay, dating Chief Agent po na si Sir Morales, mga katambay, na bakit nailabas po at nakarating po at nakakakuha po ng kopya si Maharlika. Kaya po, bumibilib po si Katambay Manong kay Maharlika, mga katambay, kasi itong mga ganitong masyadong delikadong dokumento, nahahawakan ni Maharlika, mga katambay. Kaya isang nakakabilib po ito na nagagawa po ni Maharlika yung mga ganito pong mga delikadong dokumento na talagang dapat nananatili lang sa ahensya ng gobyerno katulad ng PIDEA. At napakalaki pong tao ang involved na pinasasabog po ni Maharlika. At hindi na rin po itinatanggi ng general. Yung mga papeles na hawak ni Maharlika talagang legit, mga katambay. Kaya hahanga po tayo kay Maharlika dahil matindi po ang kasangkot o sinasabing yung pinaka-asset ni Maharlika dyan sa Pilipinas, kabila ng si Maharlika ay nasa Amerika, nasa Estados Unidos, sa California, mga katambay. Pero sa kabila nun, nakakakuha siya ng mga delikadong dokumento na talagang legit. Kung totoo po ito, kasi po ito ay dadalhin pa sa Senado, kaya malalaman po natin sa mga darating na araw kung totoo po nagsasabi ng totoo rin po at ang mga papel na hawak ni Maharlika na kumalat na po sa buong Pilipinas, talagang ito po ay totoo. Lalabas naman po ito sa mga investigasyon, lalo po na sa Senado, kung ang hawak po si General o si Senador Bato. Ito po, siningit ko lang po, mga katambay, at humanga po si Kamanong sa talagang sumusuporta rin at nagbibigay kay Maharlika ng mga delikadong dokumento, lalo sa issue ng droga sa First Family, mga katambay. Ito po, balikan po natin ang interview. Po ng aking sulat ay magkaroon ng accountability. Yung mga taong nagpabaya dyan sa mga dokumentong yan at doon sa mga tao na dapat ay mayroong tungkulin para ipatupad yung batas o mandato na iniatang sa kanila. Patungkol po dyan doon sa mga taong nandyan po bilang subject ng operation ng PIDEA. Okay. Sir, Yan po, mga katambay, mismong sinabi rin ni Chief Morales. Talagang kailangan din panagutin po pala, mga katambay, yung humawak
at yung nagbigay kay Maharlika nitong napakadelikadong dokumento na ito na dapat hindi lumalabas sa publiko katulad ng ordinaryong citizen o mamamayan katulad ni Maharlika. Kaya po ito maungkat po ito lalo kung dadalhin sa Senado. Lalabas kung sino po talaga ang sinasabing puting ahas po din na ginagamit po ni Maharlika sa kanyang mga pasabog, mga katambay. Kaya malalim po ito. Napakalalim po itong magiging investigasyon. At sa tingin ni Kamanong, medyo magkakaproblema po ang puting ahas ni Madam Maharlika kung ito po matetrace po kung sino po ang nagbigay po sa kanya rin, mga katambay. Ito po, dugtungan po natin yung interview. Tayo dun sa letter ninyo sa Kailas at sa Senado at sa Presidente, no? Gusto ko lang pong isa-isahin itong mga dokumento na ito. Dito sa cover letter, sir, kasi napansin din po ng netizen ito, kaya pinagdudahan din nila na ito daw ay AI generated. Unang-una po dito, ang address ay magkaiba. Alright? Dito sa pre-operation letter, magpunta muna tayo sa memorandum, yung cover letter na sinasabi ninyo. So, nakalagay dito for Director IIS. Ano po ba ibig sabihin ng IIS? Remind me. Investigation? Intelligence Investigation Service po. Okay, intelligence. Okay, that's good. So, subject, reported nefarious activities of Maricel Soriano and Marian Bongbong Marcos, alias Bongit, March 10, 2012. So, natatandaan niyo po itong memorandum na ito? Opo. Okay. Sabi dito sa cover letter, this has reference to the reported nefarious activities of Maricel Soriano and or alias Maria of Unit 46C. Rizal Tower Building, Rockwell Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos alias Bongit with unknown address. Number 2, a confidential informant personally appeared before this office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were elected. Yeah, mga tambay, inamin din po ngayon ni Chief Agent Morales, mga katambay. Talaga po palang may operation at abinado po siya na talagang legit po yung tinatawag ng hawak ni Maharlika na dokumento. At inamin din po ni Chief Morales na talagang nasa listahan po nila at talagang handa po nilang i-operate ang magiging raid kung wala pong humarang sa tingin ni Kamanong dahil hindi po naganap ang raid, mga katambay. At alias Bonnet po ang Pangulo na sinasabing Bongbong Marcos di umano. At si Maricel Soriano, ito po, pinangalanan na. At sinang-ayunan po ni Chief Morales, mga katambay. Talagang mabigat po ito. Ito po talagang sinasabi ko na talagang ito po yung tama at sinasabi ko na pasabog ni Maharlika na meron po siyang hinarap at piniresenta sa ating mga Pilipino. Hindi po yung puro, nung una, puro patama lang at puro boljak. Ngayon po, may tao na pong involved. Kaya ito po nakakabilib po, mga katambay. Dugtungan pa po natin, pakinggan pa natin, mga katambay. The frequent seen inhaling white powdery substance suspected to be illegal drugs inside the above cited condominium. Okay? So bago ito tapusin, dito po kasi sa pre-operation report, ang nakalagay po kasi na address dito ay 4C. So dito sa cover is 46C. Ano po ba talaga ang tamang address? 46C. So ito po ay typographical lang dito sa pre-operation report. Nangyayari naman po yan. Okay. Alright. So ituloy ko dito, sir. Yung dito sa cover letter, yung memorandum nga. Number 3, nakalagay dito, recommendation approval of the attached pre-operation report / authority to operate, to conduct casing and surveillance, to verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted.
Okay, sir. Then nakapirma po kayo dito. So sa makatuwid, hindi po siya AI. So ang tanong ko, bago po ba isinulat ang memorandum na ito na nakasaad dito, nakasalaysay, base sa mayroong confidential informant na pumunta sa inyo, ano po ba ang dalhin niyo po kami doon sa panahon na yon na bago ito tinipe, itong memorandum na ito? Ano po ang nangyari bago kayo nag-create nitong memorandum na ito? Ganito po yun, ang usual na ginagawa namin dyan, ini-interview namin yung, kung sino yung agent on case, dun sa, sa confidential informant. Sa kaso niyan, sa pagkakatanda ko, ay kinunan ko ito ng ng deposition of witness. Kaya ako po sa nanigurado din ako nung panahon na yon, gawa ng sa bigat ng mga personalidad na ipinakita sa akin na downloaded computer printout ng mga litrato. Talagang kaya nagpasya ako noon na i-reduce ko siya doon sa sworn statement at kasabay na rin nung paghamon ko doon mismo sa confidential informant na kung handa ba niyang panumpaan at lagdaan itong itong kanyang ibibigay na impormasyon. At yun nga nangyari, bali kinunan ko siya ng statement na umabot kami ng gabi nung kinunan ko siya. At yun, matapos dun, ginawa ko yung memo. And kinabukasan nga, nung araw na yon, ginawa naman itong pre-ops at saka yung authority to operate para makapagsagawa sana kami ng casing and surveillance. And pati doon sa aking instruction, doon sa confidential informant, for him na makakuha kahit man lang sample o maliit na kung ano man yung makukuha niya na sinasabi niyang powdery substance na ayon sa kanya available dun sa lugar o dun sa area. Kaya yun sana yung mangyayari doon. Kaya yun yung purpose niyang authority to operate at ng pre-operation report para at least magkaroon ng masunod namin yung presumption of regularity in the performance of our official duties. Para pagpunta doon, pag-deploy ng tao, nandun sa loob, meron kaming pinanghahawakang dokumento na lehitimo yung aming trabaho. Okay. So, nung pumunta po yung informante sa inyo, syempre bilang isang PIDEA agent, hindi naman kayo basta-basta nagpapaniwala na, si ganito, si ganyan, nakita ko, na walang sapat na ebidensya. Nabanggit nyo kayo na pictures. Meron po ba kayong natatandaang mga litrato o video na ipinakita na yung nabanggit na pangalan na artista na si Maricel Soriano at then Senador Marcos Jr., meron po bang ipinakita sa inyo ang confidential informant na pictures na naka-attach dito sa mga dokumentong ito na supposedly nasa nakatago sa PIDEA, PIDEA office? Wala pa po ba sa inyo yung mga litrato at saka yung kopya ng affidavit? Wala pa po. Baka parating pa lang. So gusto ko po, meron pong litrato. Meron pong... Mga katambay, talagang meron din po palang hawak itong si Chip Morales, pati po mga litrato nakuha dito po sa dating senador na ngayon presidente di umano, si Bongbong Marcos at si Maricel Soriano. At napakaganda po ng pagkakadetalye po talaga ni Chip Morales po sa lahat po ng kanyang sinabi po ngayon at napakinggan natin. Talagang
natatandaan niya pa po sa kabila pong napakatagal na mga katambay, 90s pa nag-upisa hanggang 2013 nung siya mawala sa PIDEA mga katambay. Talagang napakalalim pong investigasyon po dapat ang gawin dito. At sana rin po maimbita ang tinatawag na excuse me po makumbida rin po sana si Maricel Soriano mga katambay at ang Pangulo. Ito po, pakinggan pa po natin. Ito, wala pong video. Kasi yung pong litrato na yon nanggaling po doon sa cellphone ng reporte o ng confidential informant. At doon nga po, kaya isa po doon sa naging motivation ng inyong lingkod para itong trabaho na ito ay idokumento, doon pa lang initially na-convince na ako na maaaring ay totoo yung report. Kaya nga doon pa lang sa litrato, no, iba't ibang pagkakataon at iba't ibang okasyon na anak nung makita ko yung litrato, yun pa rin. Pero sa kabilang banda, nung ipakita niya yung litrato, isa-isa ko talagang tinanong yung confidential informant during nung pagkuha ko ng kanyang testimonya. Pina-identify ko kung sino ito. Meron siyang nakilala, meron siyang hindi kilala, o meron siyang hindi pinangalanan. Katunayan, yung iba ron talagang nilagyan pa niya ng pentel pen yung mga muka para yung kumbaga sa ano, no, iniingatan niya yung identity. Pero doon sa mga meron siyang mga nakilala. Ibig sabihin mga katambay, marami palang tutuusin sangkot dito sa grupo na ito. Dito po sa sinasabing Rockwell, sa may Makati po ang kanilang sinasabing session, nagaganap na session. At may mga pinangalanan lang po dahil yung po sinasabing makakilala po nung isang agent na tinanong po bawat isa nung sa cellphone daw po kinuha yung mga litrato, yung kuha. Talagang malaki pong malaking anomalya po ito. Ito pong sinasabi ni Chief Morales mga katambay. Ituloy po natin mga katambay. Hindi ko muna i-reveal sa inyo kung sino-sino yung mga personalidad na nandoon. Pero sigurado po kayo sa pagkakatanda ninyo na nandoon sa litratong na naka-file, na i-file ninyo sa PIDEA ang mukha ni Maricel Soriano at ni Bongbong Marcos? Opo. Nandoon. Nandun. Natatandaan niyo po ba kung mga ilang pictures yun? Lima? Mga 5 picture. 5 pictures. Limang So, picture, doon po sa mga Iba't ibang pagkakataon, iba't ibang pagkakataon. location. Iba-ibang location pa. Ayon So, doon when sa you say- confidential informant. ayon sa confidential at saka litrato, doon po ba sa litrato, kung babalikan natin, nakikita na may mga sumisinghot? More or less 5 yun. So doon po sa litrato, kasi based dito sa report nito, allegedly, frequently seen inhaling white powdery substance. So doon po sa picture na yon, meron silang sinisinghot na white powdery substance. Opo. Wow. So, grabe. So, ang pinakamalaking tanong, nasa PIDEA pa kaya yun? Kasi supposedly, nandun Doon pa po yung... iniwan yun kasi nung ito kaso po na ito, no, itinrato ko, ano lang naman para siyang ordinaryo, no. Marami na rin kami nahawakan na malalaking kaso, no. Pag hindi natutuloy, diyan lang. Andiyan yung nakapile yan diyan sa sa investigation division. So, gano'n naman po kami. Kahit yung mga case folders na mga ongoing cases at saka yung mga case operational plan na namin tinatrabaho, no? Andun lang siya. Hindi, wala na. Yun ang malaking tanong ngayon mga katambay. Nandun daw po sa opisina ng PIDEA. Yun ang malaking question mark po ngayon. Dahil alam po natin pagka ganyan po kalaki ang problema, lalo ang involved ay Commander-in-Chief.
at ganyan pong droga. Wag naman sana na mawala yung sinasabi ng ni Chief Morales na nahandun lang daw yun. At doon niya iniwan yung mga dokumento, lalo kung hindi natuloy operation. Naku po, wag naman sana na yung papel na yon o yung sinasabing ebidensya na iniwan ni Chief Morales mawala doon sa PIDEA. Dahil alam naman po natin ng mga PIDEA chief, lalo po ng happy po ngayon ng PIDEA, si Hepe na si PIDEA Chief Lasso. Ang presidente po nagtatalaga sa mga ganyan po, di po ba? Lalo sa mga happy ng PIDEA. Huwag naman po sana na mawala at sabihin na dahil unang pinalabas po ng PIDEA, di po ba, peke daw at gawa-gawa lang ni Maharlika yung mga dokumento. Pero sa kabila ngayon, tingnan nyo, lumabas na po mismo yung gumawa po ng dokumento at pirmado niya, mga katambay. Ituloy po natin, mga katambay. Siningitan lang po natin. Hindi naman kumbaga sa antol lang yun. Kaya ako talagang tiwala ako na antol. Kaya nagulat talaga ako nung mapunta sa inyo mapunta sa inyo. Yun yung isa ron sa sabi ko, parang may mali talaga, hindi po pwede. Kaya nga ang sumulat ako, parang may managot. May managot dun sa mga nagko-custody nitong mga classified information na ito. Kasi siyempre, may mga ongoing targets kasi. At saka, makakapahamak. Ayan, mga katambay, singit lang natin. Check na ito pong issue na ito, napakalaki na po nito. Mauobliga po ito. Mauobliga rin si Maharlika na magsabi po at iimbestigahan po ito ng Senado kung hahawakan po ng Senado at matutuloy. Pati po si Maharlika ay check na masasama po sa investigation dahil napakadelikado raw po na mahawakan ng isang ganitong dokumento na talagang sikreto pa dahil nga po ito ay isang ahensya ng gobyerno at nakuha ni Maharlika. Kaya po sa mga darating pong hearing kung matutuloy, pati po itong sa tingin po ni Kamanong, si Maharlika ay masasama po sa investigation kung sino po ang nagbibigay po sa kanya na sinasabing isa na puting ahas, mga katambay. Ituloy po natin, mga katambay. Ng buhay ng ahente o ng sino mang inosente. Pero yes, naintindihan ko po kayo. Pero siguro dahil sa sobrang galit na rin siguro ng mga taga-PIDEA mismo sa loob dahil sa malupit na nararanasan nila ngayon sa panahon ni gobyerno ni Marcos Jr. Kaya yun din po siguro yung nag-trigger sa kanila na ilabas itong report na ito na supposedly confidential para malaman ng taong bayan na ang namumuno ngayon na si Marcos Jr. Kaya po, mga katambay, kung papasinin po natin salita ni Maharlika, mismong magkakaroon ka na ng idea dun sa kanyang sinabi na baka daw yung mga nahandun sa bureau ng PIDEA hindi na nagugustuhan yung palakad po ng gobyerno ni President Marcos. Kaya po doon po sa kanya, kung nag-iisip po tayo, logic, mukhang doon po galing talaga yung dokumento na nakuha niya. At mukhang doon din po di umano yung tao na nagbigay sa kanya nung napakadelikadong information po. Di po ba? Na mismo sa bibig ni Maharlika nanggaling po, mga katambay. Kung papansinin nyo lang po, tuloy po natin. Ay talagang supposedly ay aarestuhin na dapat, dadamputin na dahil sa kanyang pagkasangkot dito sa pulburo na ito, na yun po ang term ko, paumanin, dito sa naganap na sesyon na inireport sa inyo ng confidential informante. Ang tanong ko po sa inyo, sir, nung nakita nyo yung pictures, okay, sa iba't ibang pagkakataon na may sinisinghot sila, nakita mo, sabi mo, nakita mo si Maricel Soriano, nakita mo si Bongbong Marcos. Si Maricel Soriano, ba kilala nyo siya bilang artista nung time na yon, nung nakita nyo yung picture? Opo. Kilala niyo siya. So, klaro. Si Bongbong Marcos po, kilala niyo siya nung nakita niyo doon sa picture? Opo. Pero, kung pwede pa sumagot? Opo, go ahead, sir. Kahit po kilala ko yung mga tao na nasa picture o siyempre ang ano ko bilang investigador, kinukumpirma ko mismo
dun sa nagpresenta ng Tama. litrato kung Mhm. sino yung nasa litrato. Tama. Kahit kung kilala ko po sila, Oo. kinumpirma ko po mismo sa pamamagitan ng Agent. sworn statement Sworn na kinukuha statement. ko sa kanila Mm. na sino ito Mhm. Okay. na ano. At yun po, Kailangan talaga i-verify. nakasulat. Kaya Mhm. kung maipipresenta po, no? Kung magkakaroon na, no, maipresenta itong sworn statement po na ito, malinaw at positibong itinuturo ng declarant o ng Mhm. deponent kung sino po yung tao na nando sa picture, na nagde-depict sa picture, at kung ano yung ginagawa ng taong nag-depict dun sa picture. Yan pa, isingit lang natin mga katambay. Ito po ang mabigat. Kailangan di po ipalabasin yung sinasabi po ni Chief Morales. Yung kanyang agent na sinasabi niyang nagpakita sa kanya ng ebidensya dito sa maraming litrato o larawan na mismong siya, aminado siya na kilala niya si Maricel Soriano at ang presidente ng Pilipinas, di umano mga katambay. Kaya po mabigat po ito dahil yung mismo na ngayon na nagpalabas po at nag-imbestiga dito po sa magiging sane operasyon dito po sa presidente natin ngayon na si President BBM at kasama si Maricel Soriano at marami pang iba na involved. Kailangan po itong ilabas o talagang maiipit na po ito yung mismo na nagbigay na information po kay Chief Morales mga katambay. Yan po ang tingin ko mga katambay. Pakinggan po natin ulit. Yun po yun. So, yeah, tama, nagets ko yun. Kasi kahit nakilala mo, hindi pwede ikaw as an investigator, hindi ikaw pwede magsabi, si ganito to, si ganyan to. So, the informant should identify kasi siya yung nagre-report. Opo. Kagaya po nung maliban dito, may tanong pa ako, maliban dito sa binigay mong pangalan, meron ka pa bang ibang pangalang alam at tungkol dito sa tao na ito? O yan lang Okay. po ang pangalan alam ko. Ganun po ang hindi ko po pwede Yun na lang kahit yung alam ko yung isinulat. buong pangalan, hindi ko po pwedeng ilagay yon hanggat hindi naman niya sinasabi. Tama. Kaya lahat lang nung sinasabi niya, yun lang po ang nai-reduce doon sa sworn statement. Tama. So, dito sa sworn statement na ito na may permado ninyo, kayo po personally ang nag-type nito? Opo. Kayo ang nag-type nito. Siya So, nag-type. tandang-tandaan. Wala naman po ako sekretaryo doon. Wala kang secretary. So, kung babalakan po natin yung date na March 10, 2012, mali ikaw, ang informante, sino-sino po yung tao sa loob ng opisina na yon? Kung matatanda nyo, hindi nyo kailangan pangalanan, pero, ilan kayo ang nandoon? Nandun po yun sa sworn statement. Kapag ka Okay. po, normally pagka gumagawa po ako ng ng sworn statement, nakadeklara po kung sino yung nandun. Halimbawa po, no, malaya at kusang loob na salaysay ni Juan de la Cruz. Na Okay. kinuha ni ganito sa harap ni na. lagi may Nandun ebidensya. po yun. May Kaya, saksi. Opo. hindi po pwede na lalo na pag kumukuha po ako ng salaysay, kinakailangan talaga meron talagang kaharap. Halimbawa, pare, May witness. May witness. ate, Okay. kuya, na lalagay kita rito, no? Na ganyan. Opo. Para at least pagdating ng sa korte, meron ako maipapresenta na ito sa harap ni ganito, kinunan ko to, ito yung Ayun, gano'n. nasulat yung mga pangalan nila. Okay. Ganun naman Sir, po yun. another issue nung inilabas ko po ito na sinasabi na artificial intelligence generated, isa din to sa paliwanag ng PDEA na ito yung pang-counter nila sa akin na ito po ay walang control number. Okay? Ang sabi nila, gawa-gawa ni Maharlika yan, walang control number. Okay? So ano po ba ang paliwanag natin? Bakit po walang control number ito? Yan po, kaya wala pong control number kasi nga hindi pinayagan, hindi natuloy. Kasi kung natuloy yan, ginawa ng opisina, after na mapirman, saka po namin dadaling yan sa National Operation Center. Doon sa aming Plans and Operation Service. Doon po dinadala yan para doon sa, magbibigay sila ng Certificate of Coordination. Lalagyan po ng control number yan. Pero hindi lang naman
ngayon lang nangyari yan, dyan sa kaso na yan, marami na rin yung pagkakataon din kami noon na hindi talaga natutuloy, hindi pinapayagan ng ng Deputy Director General for Operations. Yun po pala yun mga katambay, kaya walang control number. Mismo sinabi ni Agent Morales, talagang na-hold at hindi natuloy at hindi pinayagan nung mga time na yun kung sino man yung director po ng PIDEA, mga katambay. Kasi kung yun po papayagan po, ready to operation, dun pa lang pala roon ng serial number, mga katambay. Yun po pala yun. Naliwanagan po tayo. Ituloy po natin. Hindi, saka na po natin i-discuss. Yan po mga katambay, napakalinaw po. Pati po yung lahat po isinagot po ni Agent Morales po mga katambay. Pati po yung serial number na hinahanap po ngayon ng PIDEA, agent o PIDEA chief po na sa pangunguna po ni PIDEA Chief Lasso. Sinagot po ni Chief Agent Morales po lahat, pati po yung serial number kung bakit wala. Dahil yung mga time na yun na-hold at hindi po pinayagan yung operation po na dapat ganun po pala proseso, no? May pagdadaanan pa at bago matuloy yung mga operation na imbestigahan o ise-search nila yung area para malaman po nila talagang paghahandaan, di umano, di ba? Yung raid at kailangan nasa akto, number 1, para matibay ebidensya at mahuli sa akto na gumagamit, di po ba? Kaya matindi po ang investigasyon po ginagawa yan. Ito po ang isang malaking talagang amazing na nalaman po natin ngayon na ito pong puting ahas ni Maharlika talagang nasa loob po pala. Nasa loob ng ahensya ng gobyerno, lalo ng PIDEA, yung nagbibigay ng napaka-importanting dokumento, mga katambay. Kaya bibiliban talaga natin ito si Maharlika. Pero ito po, aabangan po natin ngayon, mga katambay, kasi ito, puputok po ito, talagang magiging malaki na namang problema at issue ng pamahalaan, lalo po ng Commander-in-Chief, na siya na mismo ay tinuturo. At hindi pinasisinungalingan lahat ng pahayag, lalo ang interview ni Maharlika dito kay Agent Morales. Lahat po sinagot niya na talagang direkta, nakita niya at detalyado, may ebidensya, yung kanyang informante, kinausap niya, pinatunayan at meron pang saksi habang ginagawa niya din yung dokumento na pinakita ni Maharlika, mga katambay. At lahat ng sinabing kakilala o pinangalanan ng agent na sinasabi ni Agent Morales, meron po siya ebidensya nun. Lahat po, detalyado po yun, mga katambay. Ang malaking tanong ni Kamano, nasa opisina po ng PIDEA yun. Sikreto po yun. At yun po ay confidential. Yun po ang malaking question mark ngayon ni Kamano. Kung yun po ay mawawala, yun po ang magiging malaking problema po. Depende na lang po kung talagang may hawak pong kopya rin na magsasabi na meron siyang ipipresenta rin sa korte na siya nga ang gumawa nun ng mga sinasabing hawak ni Maharlika na meron din sana siyang kopya, malalaman natin yan dahil marami naman expert na matatalinong abogado na baka naman po pwede na rin yung hawak mismo ni Maharlika ay maging matibay na rin ebidensya roon sa mga pasabog ni Maharlika at doon sa hindi pinasinungalingan ni Agent Morales, mga katambay. Kaya ito po, kaabang-abang po ito, mga katambay. Lalo ito kung sinabi mismo ni Agent Morales na nasa Senado na po itong issue na ito. Kaya sa Senado po sana, kung hindi po magiging bias ang investigasyon at walang kikilingan po ang Senado, napakaganda pong abangan po ito. At nang mahimay ng husto at mailabas lahat ang involved dito sa sinasabing nasa PIDEA, sa circle ng PIDEA, ng ahensya ng PIDEA, mga katambay. Lalong-lalo na siyempre, ang isa pang magpapatunay dyan, yung sinasabi ni Chief Morales, yung kanyang agent, at yung sinasabi ring matinding revelasyon din ni Agent Morales, yung bakit nahawakan ni Maharlika yung mga delikadong dokumento. Kaya isa rin po ito
natatalakayin ng Senado mga katambay at lalabas po at palalabasin po kung sino po yung ahas na puti o puting ahas ni Maharlika. At mismo baka si Maharlika rin ay masama rin po sa investigasyon dahil kilala niya po kung sino po nagbibigay sa kanya ng katulad ng dokumentong ganito na napakadelikado at talagang sinasabing dapat hindi nakakalabas sa isang ahensya katulad ng PDEA. Di po ba mga katambay? Kaya po abangan po natin mga katambay itong mga susunod dahil ito po sa nakikita ni Kamanong hindi na po ito marites ni Maharlika. Ito po magiging totoo na po at totoo na po dahil meron na po lumabas na isang dating retired na yata po itong si Agent Morales ng PDEA. Kaya ito po lumalabas po ngayon na hindi na marites ang sinasabi ni Maharlika. Ito po dokumentado na at meron na siyang ebidensya at may testigo na pong lumabas mga katambay. Kaya po abangan po natin ang mga susunod na sinasabi ng kabanata dito sa mga pasabog at sinasabi na talagang involved daw di umano ang presidente at nasama pa ang artistang si Maricel Soriano at marami pa raw iba doon sa sinasabing litrato at hindi lang 5 beses na iba-iba ang venue na tumitira o gumagamit ang presidente di umano at kasama ang mga hindi kilala at kasama rin ang Maricel Soriano. Kaya mga katambay, abangan na lang po natin. Yan lang po ang ating komento dito sa pasabog ni Maharlika. At syempre po, maraming salamat po mga katambay sa nakagusto po ng ating napakalit na channel sa YouTube at TikTok, Tambayang Makabayan. Maraming salamat po at ingatan nawa at lagi po nagsasabi si Kamanong na tiis-tiis lang po tayo. At darating din po ang tamang panahon na mabibigyan po tayo ng isa pang makabayan na mag-aahon at tutulong po sa ating kahirapan mga katambay. Paalam! Bye-bye!